Pumasok ako sa kwarto ko at napahinto. Wala na sa lamesa ko yung gamit. Yung PC kong pangarap. 200,000 piso ang halaga. Wala na. Binebenta pala ng magulang ko. Para lang mabili ng bestida ang kapatid ko. Ako si Emily. Hindi ako sumigaw. Hindi ko sinara ng malakas ang pinto. Tahimik lang akong nag-empake. Umalis ako. Hindi dahil galit ako. Pero kasi mas malungkot pa ang manatili kaysa sa umalis. Naranasan mo na bang bigay ka lang ng bigay hanggang sa tuluyan kang naglaho sa sarili mong bahay? Ito ang kwento kung paano ko natagpuan ulit ang sarili ko noong wala nang ibang naghahanap. Sa paningin ng iba, mesa lang yon. Pero sa akin, ito ang lugar kung saan may saysay ako. Yung ugong ng dual monitors, parang white noise na nakasanayan ko. Tahimik, hindi mapanghusga, para sa akin lang. Sumisilip ang sinag ng araw sa mga blinds ng bintana, dumidikit sa sahig na parang pahinang hinahaplos ng ilaw. Umalingaw-ngaw ng marahan ng upuan habang nagsandal ako, pinagmamasdan ng logo na katatapos ko lang gawin, dahan-dahang umiikot sa screen. Simple lang, malinis ang linya, muted ang kulay, pero siguradong matutuwa ang kliyente. Lagi naman, sanay na akong makinig, mas higit pa sa iba. Sa labas ng kwarto ko, tuloy lang ang galaw ng bahay. Sa dulo ng hallway, maririnig ang paghinto at buntong hininga ng washing machine. Si Mama. Malamang nagtiklop na naman ng labahan, gamit ang parehong pulidong paraan ng pagtiklop niya ng mga palusot para kay Tiffany. Si Papa? Either nasa gym o nanonood ng balita na sobrang lakas ng volume. Pero dito, sa sulok kong ito, kung saan maayos ang mga kable, tuwid ang mousepad, ligtas ako. Ako ang bumuo ng setup na to, piraso kada piraso, mula sa mga kaarawan, raket, at baryang tinipid ko. Bawat fan, bawat LED light, bawat upgrade, maliit na rebelde sa mundong nasa labas ng kwartong to. Isang mundong kadalasan, nakakalimutang may boses din pala ako. Ilang linggo na ang nakalipas, tumambay si Tiffany sa may pinto ko, naka-cross arms, amoy pabango at may eyeliner. Yan pa rin gamit mo? Sabay tingin sa PC ko na parang tapat na aso sa ilalim ng mesa. Parang pang 2015 na. Wala namang galit sa tono niya. At yun nga ang mas masakit. Hindi siya nambabastos. Pero yung klase ng tono na di na kailangang manakit dahil ni hindi ka naman pinansin ng buo. Hindi ko na lang siya sinagot. Tuloy lang ako sa pag-adjust ng kulay sa banner ng kliyente. Hinayaan kong matunaw ang boses niya sa hangin. Parang alikabok. Ngayon, mas okay ako. Nagising ako ng maaga, hindi dahil kailangan, kundi dahil kaya ko. Natapos ko ang design, na-send ko agad. Darating ang bayad sa account bago mag-Huwebes. Hindi ko naman responsibilidad ang upa, pero gusto kong alam kung kaya ko kung sakali. Nag-chime ang phone ko. Si Chris. Chris, you practice tonight? We're gonna wreck these kids, lol. Napangiti ako habang iniinom ang malamig-lamig na kape sa basag na mug na may print na world's best designer. Nag-reply ako, me. Yeah, 8:00 ng gabi, okay? Logo's done. Finally. Chris. Bet. I'll bring snacks also, your streams down, lol. Napatingin ako sa ilaw sa mic. Patay. Ewan ko ba sa router namin? Sira na naman. Isinulat ko sa isip ko, restart after dinner. Kung makakakain ako. Kagabi? Usual. Nasa hapag kami. Manok, green beans, mashed potato. Yung tipong hapunan na dapat masarap pagsaluhan. Sinubukan kong magkwento ng joke ni Chris. Wala lang. Tungkol sa raccoon at energy drink. Tanga pero nakakatawa. Pero bago ko pa matapos ang unang linya, siningit na ni Tiffany yung kwento niya tungkol sa bagong influencer at upcoming spring formal. Lahat sila, nakayuko sa kanya, nakikinig na parang spellbound. Wala nang tumingin sa akin ulit. Naramdaman kong sumikip ang lalamunan ko. Pinilit kong kalimutan. Binuksan ko na lang ang folder ko sa desktop.
check ng mga invoice. Sinigurong manageable ang project queue ko. Kalahati na ako sa isang mock-up nang biglang bumukas ang pinto. Walang katok. Si Tiffany. May nakita ka bang clutch ko? Tanong niya. Hindi man lang ako tiningnan. Para bang stockroom lang tong kwarto ko. Lumingali nga sa mga shelves. Bahagya lang akong lumingon. Wala. Binuksan niya yung isang kahon, tapos napatitig sa mesa. Alam mo, dapat lumalabas-labas ka rin paminsan. Try mo namang mabuhay sa totoong mundo. Hindi ako sumagot. Umalis na rin siya bago pa ako makaisip ng matinong sagot. Pagka-click ng pinto, napatingin lang ako sa keyboard. Nakatapat ang mga daliri ko sa mga letra, hindi sigurado kung anong iti-type. Tunay na mundo. Umalingaw-ngaw sa utak ko. Gusto ko sanang matawa. Ito yung tunay na mundo ko, kung saan bawat pindot sa keyboard may silbi. Walang pumop-interrupt sa gitna ng kwento ko. Walang nanghihingi ng effort na hindi naman nila nakikita. Mahina akong binulong sa sarili ko para lang marinig. Ito ang totoong mundo para sa akin. May isang sandali, bago mo pa ma-realize na may mali, na parang masyadong tahimik ang lahat. Ganon yung pakiramdam ko nung binuksan ko ang pinto ng kwarto ko. Nandoon pa yung upuan, nakasiksik sa ilalim ng desk, maayos. Pero yung iba, wala na. Yung mga monitor, yung tower, keyboard na gasgas na mula sa mga puyat na edit. Pati yung mouse na ako mismo ang nagmod. Para silang naglaho. Parang wala sila dun sa simula pa lang. Una kong ginawa, tinitigan lang. Baka nilipat ko para maglinis. Baka si Papa, inaayos lang yung outlet. Baka kahit ano. Parang nags-flip through ng excuse yung utak ko. Parang index card na hinahalukay. Pero wala ni isa sa kanila ang may saysay. Hinawakan ko ang ibabaw ng mesa. Malamig. Ibang-iba na sa dati. Binuksan ko ang closet. Tiningnan sa likod ng kurtina. Sa ilalim ng kama. Pero sa totoo lang, alam ko na. May mali. May kulang. At hindi lang basta gamit, kundi yung bagay na bumubuo ng tahimik kong mundo. Mas mabigat ang hangin habang lumabas ako sa hallway. Narinig ko ang tunog ng mga mug ng kape bago ko pa sila makita. Nasa kusina sina Mama at Papa, nakaupo, nag-uusap habang tinitingnan ang Sunday ads, gaya ng palagi nilang ginagawa tuwing weekend. Amoy lemon cleaner pa rin sa buong bahay, yung sobrang tapang na kahit anong linis, hindi maitatago yung sakit sa ilong. Nasaan ang computer ko? Mahina lang yung boses ko. Pero ramdam ko, narinig nila. Hindi tumingin si Mama. Ibinenta na namin. Napakurap ako. Ha? Anong sabi mo? Ibinenta namin, ulit ni Papa. Parang wala lang. Para bang pinag-uusapan lang nila yung pag-recycle. Parang may nahulog sa loob ko. Bakit? Tanong ko. Kahit may hinala na ako. Kailangan ni Tiffany ng gamit para sa event niya. Sagot ni Mama. Habang tinutupi ang dyaryo, parang tinutupi na rin ang moment. Damit, accessories, sapatos. Alam mo na. Nakatambak lang naman, dagdag ni Papa. Hindi ka na halos umuuwi. Parang gumalaw ang sahig. Hindi lang basta nakatambak yon. Dahan-dahan kong sagot. Akin yon. Ako ang nag-ipon, ako ang nagbuo. Ginagamit ko yon. Pangtrabaho. Hindi naman yan totoong trabaho. Sagot ni Papa. Hindi galit ang tono niya. Pero yung klase ng tono na parang alam niya lahat. Magaling ka sa tech. Alam kong makakaisip ka ng paraan. Ilang araw lang ang nakalipas. Tinanong ako ni Tiffany. Magkano kaya yung computer mo? Tinawanan ko lang. Sabi ko depende sa resale. Wala siyang sinagot. Tumango lang tapos umalis. Hindi ko inisip ulit. Mali ko yon. Bago pa ako makapagsalita ulit, dumating si Tiffany sa kusina. Suot niya yung silky pink dress, perpekto ang makeup, at ayos ang buhok na parang galing lang siya sa photoshoot. Oh hey, sabi niya. Parang walang nangyari. Andyan ka na pala. Alam mo, sabi ko, namumuo na ang sakit sa lalamunan ko. Ha?
Sagot niya. Alam mong ibebenta nila yon. Tinanong mo kung magkano yon. Nagkibit balikat siya. Hindi ko akalaing totoo at hindi ko naman sila pinilit. Akin yon, ulit ko. Hindi na para sa kanya, para sa sarili ko. Umikot lang siya ng mata. Nag-ayos ng hikaw gamit ang reflection sa microwave. Ang OA mo lagi. Lahat ginagawa mong issue. Tahimik ulit ang buong kwarto. Tumingin ako kina mama at papa. Umaasang may isa, kahit sino, na magsasabing may logic ito, na may paliwanag. Emily, buntong hininga ni mama. Minsan kailangan mong isipin yung mas malawak na picture. May formal si Tiffany. Kailangan niya ng tulong. At ako? Wala. Sagot ko. Kailangan ko yon para sa trabaho, para sa sarili ko, para sa lahat ng pinaghirapan ko, ibinalik ni Papa ang mug niya sa mesa. Ikaw ang panganay. Mas madali kang makakabawi. Computer lang yon. Computer language. Tumama yon sa akin. Parang sinuntok pero sa loob. Pero hindi lang basta computer yon. Yun ang mga puyat kong gabi. Mga client deadline. Tanging lugar ko sa bahay na hindi ako invisible. Hindi ako sumigaw. Walang eksena. Pero, yung katahimikan, yung klase ng tahimik na parang gumuho ka na sa loob, pero walang ingay. Lumakad na lang ako paalis. Pagbalik sa kwarto, tinitigan ko lang yung bakanteng espasyo. Parang bumalik ako sa version ng buhay ko kung saan. Wala akong nagawa. Binuksan ko ang bottom drawer. Hindi ko pa iniisip, pero gumagalaw na yung kamay ko. Nandun pa rin ang folder, mga resibo, warranty, pictures nung binubuo ko pa lang yung PC, step by step. Pinaprint ko talaga yon. Kasi mahalaga sa akin. Kasi proud ako. Umupo ako sa kama, folder sa hita, binuklat ang mga pahina. Naalala ko, yung birthday money na pinag-ipunan ko para sa unang GPU. Naalala ko, yung pagpalit ko ng fan, 2:00 ng madaling araw, may flashlight sa bibig. Naalala ko, yung tutorials. Paulit-ulit kong pinanood hanggang matutunan ko mag-solder. Bawat piraso, alaala. Bawat turnilyo, desisyon kong piliin ang sarili ko. At ngayon, nawala na lang. Ibinigay. Parang wala lang. Nag-vibrate ang phone ko. Chris. Yo, you okay? Tinitigan ko lang ang screen. Nag-type ako. Me. Hindi. Malayo sa okay. Parang walang nangyari habang inaayos nila ang hapagkainan. Tama ang pagkakaayos ng mga tinidor sa kaliwa, napkin na nakatiklop pa triangle, at yung roast chicken, nasa gitna, mainit pa, parang wala itong kapalit na pinakawalan. Pumasok ako ng dahan-dahan, tahimik. Hawak lang yung folder. Mas mabigat ito kaysa sa tunay na timbang. Hindi dahil sa papel, kundi dahil sa laman nito. Mga resibo, litrato, mga invoice na pinrint ko. Parang journal ng bawat puyat ko sa pag-aayos ng kulay sa mga design. Bawat perang pinili kong ipunin kaysa gastusin. Bawat maliit na panalong hinubog ng tiyaga. Lahat para sa computer na ibinenta lang nila na parang ekstrang upuan. Walang tumingin sa akin nang pumasok ako. Si Mama, nagsasali ng green beans sa mangkok. Si Papa, nagbubuhos ng iced tea sa mga baso. Si Tiffany, abala pa rin sa pag-scroll sa cellphone niya. Pati yung tunog ng kuko niya, parang metronome ng sarili niyang mundo. Umupo ako, tahimik kong inilapag yung folder sa tabi ng plato ko. Mahina ang tunog, pero sapat para mapalingon si Mama. Ano yan? Tanong niya. Hindi agad ako sumagot. Pinatagal ko yung katahimikan. Tapos, dahan-dahan kong binuksan ang folder. Parang unang pahina ng kwento na matagal nang binaliwala. Mga resibo, sabi ko. Sa lahat ng parts ng PC. Bawat piraso, ako mismo ang bumili. Bumuntong hininga si Papa. Emily, itinaas ko ang isang litrato. Gabi ito nung kinabit ko yung motherboard. 3 beses kong inulit. Nasunog ko yung unang board. Naghintay ako ng 2 linggo para makabili ng kapalit.
Tumingin si Mama sa kandungan niya. Walang sinabi. Ito naman, tuloy ko. Hawak ang isang pahina. Graphics card. 2 buwan akong gumawa ng logo at nagtutor sa anak ng kapitbahay para mabili ito. Hindi man lang tumingin si Tiffany. Tuloy pa rin ang pag-scroll. Hindi ako nandito para gumawa ng eksena, sabi ko. Gusto ko lang ipakita para maintindihan nyo na hindi lang basta computer yon. Pinaghirapan ko yon, akin yon. Himas ni Papa ang sentido niya. Sinabi na namin, kailangan naming magdesisyon. Para sa pamilya, para kay Tiffany, mahinahon kong sagot. Nagkibit balikat si Mama. Kailangan niya ng tulong. Lagi naman siyang may kailangan. Pero ako, kailan? Hindi patas yang sinasabi mo, sabi ni Mama. Hindi rin patas yung ginawa niyo. Matigas na ang boses ni Papa. Sobrang drama mo na. Pwede mo naman yang buuin ulit. Tinitigan ko siya, diretso. Walang pag-iwas. Hindi yon ang punto. Sa wakas, nagsalita rin si Tiffany. Hindi pa rin nilubayan ang phone niya. Tapos ka na ba? Computer lang yan. Hindi lang yan basta computer, sagot ko. Yun ang kalayaan ko. At hindi kayo nagtanong. Kinuha nyo lang. Nagkibit balikat siya. Magulang natin sila. Pwede nilang gawin yung gusto nila. At ako, may karapatan din gawin yung kailangan ko, sagot ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Papa. Ibinaba ko ng marahan ng upuan ko. Aalis na ako, bago mag-Biyernes. Napatingin si Mama. Nagulat. Saan ka pupunta? Ayos na yon. Ako na ang bahala. Hindi mo pinag-iisipan yan, sabi ni Papa. Saan ka titira? Mag-isa ka lang. Tumingin ako sa mata niya. Kalma. Matagal na naman akong mag-isa. Tahimik ang mesa. Walang gumalaw. Hindi nagalaw ang manok. Lumamig na ang green beans. Pati yung daliri ni Tiffany huminto sa pag-scroll. Tumayo ako. Kinuha ang folder. At bumalik sa kwarto. Iba yung klase ng pagkalungkot ngayon. Hindi na dahil nawala yung gamit, kundi dahil sa pagkumpirma na hindi nila talaga nakita ang halaga nito. Umupo ako sa lumang desk ko. Binuksan ang lumang laptop. Bagal luma, pero matatag. Binuksan ko ang messages ko. Chris. You need help packing? Tinitigan ko lang ang blinking cursor. Tapos nag-type ako. Me. Oo. Sa labas ng bintana, lumubog na ang araw sa likod ng mga bahay sa kabila ng kalsada. Si Aling Hilda. Yung kapitbahay namin, nagdidilig ng mga begonya. Nakita niya akong nakasilip. Kumaway siya. Kumaway din ako. Mahina lang. Ilang minuto lang, may narinig akong mahinang thump sa may pinto. Naglakad ako pa hallway, pinuksan ng bahagya. May paper bag sa may welcome mat. May laso sa ibabaw, nakatali ng simple lang. Mainit pa. Pagbukas ko, oatmeal cookies. 12. Walang sulat. Walang mensahe. Kindness lang. Tahimik. Tumayo ako roon. Naamoy ko ang cinnamon at brown sugar. Humahalo sa hangin ng gabi. Hindi nito inayos ang lahat. Pero nagpapaalala ito. Hindi lahat ng tao basta kukuha. May ibang tao na marunong magbigay. Kahit hindi mo sabihin kung gaano kahalaga sa'yo. Umalis ako, hindi dahil galit ako. Umalis ako dala-dala ang mga piraso ng sarili kong hindi ko alam na bitbit ko pa. Tahimik ang bahay. Masyadong tahimik para sa isang Huwebes ng hapon. Ang liwanag mula sa makulimlim na langit, dumaan sa bintana na parang salang kulay abo, nagpapalambot sa mga kulay ng pasilyo. Ang kwarto ko, dating akin, halos wala ng laman. Walang laman ang mga estante, nakaroll na ang mga poster. Ang ilang damit ko, nakatupi ng maayos sa gilid ng pinto. Nakatapi na ang mga kahon, nakatumpok parang mga lapida ng dating bersyon ng sarili kong hindi natitira rito. Umupo ako sa gilid ng kutsyon na may guhit, hawak ang lumang litrato. Ako, 16 na taong gulang, nakangiti sa tabi ng una kong PC build. Mabigat ang case, mismatched ang mga pyesa.
Kita sa clear panel na kahit kailan hindi ko nabanlian ng maayos. Nakapulang hoodie ako nun, may butas sa manggas. Pagod pero proud ang ngiti ko. Parang sa taong sa wakas ay may naitayo na sa sarili niya. Akala ko noon, basta gumawa ka ng maganda, mapapansin ka rin. Medyo nanginig yung kamay kong may hawak ng litrato at dahan-dahan akong huminga palabas. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagbitaw. May lumuluwag sa loob ko. Mahabang proseso ang magpakawala. Pero pakiramdam ko, kailangan na. Kasi minsan, sobra na ang bigat ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Tumingin ako sa desk. Halos wala na ring laman. Kumuha ako ng papel. Hindi laptop, hindi phone. Isang ballpen lang. At katahimikan. Maraming beses na akong may gustong sabihin, pero hindi ko nasabi. Sabi pa nga minsan ni Tiffany, hindi mo naman sinasabi yung totoong iniisip mo. Siguro nga, tama siya. Kaya sinulat ko na lang, Dear Mama, simula ko. Hindi ko to sinusulat dahil galit ako. Sinusulat ko to dahil may mga tanong kang di mo kailanman tinanong at mga bagay akong di ko rin nasabi. Dahan-dahan ang pagtakbo ng salita sa umpisa. Pero nung nahanap ko na yung tono, sunod-sunod na. Hindi ko sinubukang maging malalim. Gusto ko lang maging totoo. Dati, palagi akong nakaupo sa hapagkainan. Umaasang mapansin mo kapag may nagawa akong maayos. Kapag hindi ako nagreklamo. Kapag nilinis ko yung kwarto kahit walang utos. Sinasabi mo sa iba na ako yung madaling bata. Pero minsan, yung pagiging madali, ibig sabihin lang, sumuko na akong marinig. Huminto ako, nakabitin ng ballpen. Hindi naman ako humingi ng marami. Gusto ko lang maramdaman na proud ka, kahit hindi ko sabihin. Doon ako tumigil. Walang pirma, walang drama. Totoo lang. Dahan-dahan kong tiniklop ang sulat. Parang basag na baso. Maingat. Inilagay ko sa sobre na nakita ko sa drawer. Hawak ko lang siya ng matagal. Hinihipo ang gilid. Inisip ko kung paano siya magbabasa, kung iiyak ba siya, magagalit, o itatago na lang sa drawer na parang walang nangyari. Pero hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon. Sa isang sulok ng kwarto, nakita ko yung maliit na basong lalagyan ng mga tornilyo noon. Bitbit ko to papunta sa likod ng bahay. Amoy damo ang hangin, may halong ambang ulan. Pinunit ko ang sulat 2 beses, tapos isa pa. Kumuha ako ng posporo mula sa lumang matchbook na ginagamit lang kapag birthday. Sinindihan ko. Dahan-dahang kinain ng apoy ang papel. Umikot-ikot ang usok sa hangin. Nararamdaman ko ang init sa daliri ko. Pero hindi ako umiwas. Tinitigan ko hanggang maging abo ang lahat. Parang wala na. Pero alam ko, kahit masunog, hindi nawawala sa alaala. Pero nagkakaroon ng espasyo. Narinig ko ang pagkalansing ng pinto sa likod. Hindi ko sinadyang saktan ka, sabi ni Mama. Mahina ang boses. Parang sinusukat muna ang temperatura ng loob bago tumuloy. Tumingin ako. Tiningnan ko siya sa mata. Pero nasaktan mo ako, sagot ko. Diretso lang. Tumingin siya sa sahig. Wala nang ibang sinabi. Walang sorry. Walang paliwanag. Tahimik lang. Yung uri ng pagitan na masyado nang malawak para tawirin. Sa loob, tinapos ko na ang pag-iimpake. Hapon na. Medyo asul na ang kulay ng liwanag. Mahaba na ang mga anino. Tiniklop ko yung sweater. Inilagay sa huling kahon. Tapos sinara. Tinape. Luminga ako sa kwarto. Parang kwarto sa hotel na kakalabas lang ng bisita. Walang laman. Pero hindi malinis. Parang naiwan pa rin yung mga bagay na hindi kailanman nasabi. May mahinang busina mula sa driveway. Si Chris. Binuksan ko ang front door. Nakatayo siya sa tabi ng lumang kotse niya. May cooler sa likod. May kumot mula sa nanay niya. Nakasabit sa headrest. Ngiti siya. Parang road trip lang. Hindi isang bagong buhay. Ready ka na? Sigaw niya. Tumango ako. Binuhat ang unang kahon. Sa porch, huminto ako saglit. Si Papa, nakatayo sa may pinto.
Naka-cross arms. Mahigpit ang panga. Walang sinabi. Hindi ko rin naman inasahan. Hindi ako nag-goodbye. Tumango lang ako. Hindi pa alam. Pero sapat na para sabihing, nakita niya akong umalis. At nakita ko siyang hindi pigilan. Isa-isa, inilagay namin ang mga kahon sa trunk ni Chris. Binuksan niya ang passenger door. Naghintay. Sumakay ako. Habang umaatras kami sa driveway, tumingin ako sa labas ng bintana. Hindi para sa pamilya ko, pero may hinahanap ako. At nandoon siya. Si Aling Hilda, naka-gloves na floral, dinidiligan ang mga daffodil. Nang makita niya ang kotse, kumaway siya. Tapos, pumasok. Pagliko namin sa kanto, nakita ko siya sa gilid ng driveway. May iniwan siyang paper bag, maayos ang pagkakatupi, may maliit na note sa ibabaw. Hindi ko nabasa, pero hindi ko na kailangan. Cookies, siguradong oatmeal raisin. Yun talaga ang ginagawa niya kapag may sakit. O kapag may bagong simula, isang simpleng kabutihan. Walang salitang kailangan. Hindi kami huminto. Pero yun ang tandang hindi ko makakalimutan. Gabi na sa bagong apartment ko, isang kwarto sa itaas ng bike shop. Maingay ang sahig. May bintanang halos ayaw bumukas. Una kong binuksan, isang maliit na kahoy na frame. Sa loob isang piraso ng printer paper. Sulat kamay na halos hindi ko na maalala kung paano naging akin. Start small, stay strong. Inilagay ko ito sa desk. Walang blinking lights, walang fan. Tahimik lang. Pangarap kong katahimikan. Pangsarili kong kapayapaan. Akala ko, ang pag-uumpisa ulit ay pakiramdam mo'y parang walang laman. Pero ang totoo, pakiramdam mo lang sa'yo talaga to. Hindi kalakihan ng studio, 4 na pader, lumang sahig na maingay sa bawat hakbang, at isang bintana na tanaw lang ang eskinita sa likod ng bike shop. Pero tahimik. Hindi yung nakakatakot na tahimik, kundi yung klase na hindi ka hinuhusgahan, hindi ka kinukumpara, at hindi ka pinipilit ngumiti. Tahimik na nakakagaan huminga. May isang lamp sa sulok. Naglalabas ng mainit na ilaw. Yun lang ang ilaw maliban sa mahina at pamilyar na ugong ng monitor. May mga bagong bakas na ng kape sa desk. Medyo kumukulot na ang mousepad sa gilid. Hindi perpekto, pero akin. Buong buo. Binuksan ko ang freelance site ko at sinimulang i-update ang portfolio. Mga lumang logo, comments mula sa clients, pati isang video testimonial mula sa isang maliit na coffee shop sa Denver. Matagal ko nang hindi tinitingnan ang page na to. Parang muli kong nakilala ang bersyon ng sarili ko na tuloy-tuloy lang kahit hindi ko siya pinapansin. Isa-isa kong chinek ang mga link, nire-write ang bio, at nag-upload ng bagong profile picture. Simple lang. Ako sa natural na ilaw, pagod ang mata, pero buo ang tingin. Naglagay ako ng caption sa ilalim, I design stories. Let's build something that means something. Tapos, halos hindi ko namamalayan, nabuksan ko ang streaming dashboard. Kahit tapang, nagkakalikabok din pag matagal mong hindi ginamit. Hindi na kasing ganda ng dati ang setup, pero gumagana pa rin. Umandar ang camera. Lumabas ang mukha ko sa preview window. May ilaw mula sa dilaw na pader at isang bookshelf sa likod na kalahating puno. Pinindot ko ang Go Live. Wala muna. Walang nanonood. Tapos, may isang username na pumasok. Tapos isa pa, 5, 6. Pero wala ni isa ang umalis. Kwinento ko ang panahon na naging malabnaw ang mac and cheese ko. Na minsan, aksidente kong nasend ang logo draft na may maling pangalan ng brand. May nagchat. Ang kalma dito. At oo nga, hindi perpekto, hindi engrande, pero kalma. Lumipas ang 1 oras, tapos 2. Pagkatapos kong mag-sign off, umupo ako sa upuan na parang pagod ka, pero hindi ubos. Nagping ang notification. Bayad na raw mula sa bagong client. Kakatapos ko lang gawin yung logo nila kagabi. Malinis. May guhit na orange sa isang sulok.
Ang tawag nila doon, precisely hopeful. Hindi ko rin alam ibig sabihin nun. Pero gusto ko. Ang hapunan? Mac and cheese ulit. Pero may frozen peas na ngayon. Progress na yon. Kinunan ko ng picture at sinend kay Chris. Me. Okay na ako ngayon. Sumagot siya after 1 minuto. Chris. Alam ko namang magiging okay ka. Pero peas? Ang tapang mo. Napatawa ako. Mahina lang pero totoo. Habang naghuhugas ako ng pinggan, tumunog ang cellphone. Hindi pamilyar ang number, pero sinagot ko pa rin. Hello? Si Hilda to. Kamusta ka lang? Mainit ang boses niya. Medyo paos sa edad, pero buo. Ay, hello po, Aling Hilda. Hindi ako magtatagal, sabi niya. Gusto ko lang siguraduhin na may kinakain kang gulay ngayong linggo. Napatawa ako, sabay tingin sa kalderetang may natirang peas sa ibabaw ng kalan. Actually, meron po. Okay ang gabi ko ngayon. Buti naman, sabi niya. At tandaan mo, anak, hindi porket hindi ka nila nakikita, hindi ka na mahalaga. Mahalaga ka pa rin, kahit hindi pa nila napapansin. Napalunok ako. Salamat po, ang bigat ng ibig sabihin niyan. Hindi mo kailangang mag-perform, Emily. Mabuhay ka lang. Tapos binaba niya ang tawag. Walang mahabang paalam, totoo lang. Tapos dial tone. Gabi na ulit. Nag-live ako muli. Mas maikli lang. Kwentuhan lang, background music, at konting digital sketching. Nag-drawing ako ng dahon na may headphones. May nag-joke sa chat. Yan na dapat yung mascot ng channel mo. Tahimik ang chat. Tapos may isang message. Nova Shell. Hindi ko pa kaya tumayo laban sa pamilya ko. Pero dahil sa'yo, baka kaya ko na. Napahinto ang kamay ko sa ibabaw ng stylus. Hindi agad ako sumagot. Tapos yumuko ako sa mic. Mahina pero malinaw ang boses. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig ka. Ang kailangan mo lang, magsalita. Tahimik ang chat. Tapos, sunod-sunod ang lumabas. Much love. New beginnings. Thank you. Nag-end ako ng stream matapos noon. Pero buo ang loob ko. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman. Pinatay ko ang mga ilaw. Iniwan lang yung desk lamp at yung maliit na string lights na nilagay ni Chris nung tumulong siyang lumipat ako. Mas ramdam ko ngayong gabi na hindi lang gamit ang laman ng kwarto, kundi may saysay. Tapos, tumunog ang doorbell. Hindi ako umaasang may bisita. Tumigil ako. Nagsuot ng tsinelas. Lumapit sa pinto. Pagbukas ko, walang tao. May maliit na padded envelope sa doormat. Pumulot ako, dahan-dahang binuksan. Sa loob, keyboard switches. Pareho ng gamit ko dati. Malambot, matatag. Tamang-tama para sa coding at design. May maliit na sulat sa loob. Tuned and cleaned. Alam kong mamimiss mo yung click. Napangiti ako. Tumayo lang ako ron sa may pintuan. Nakatingin sa walang laman na hallway. Habang sa tapat, may bintana sa kabilang apartment na may ilaw. Mag-isa. Pero hindi na malungkot. Tahimik. Pero kita pa rin. Palagi nilang sinasabi na bumalik ako. Ang totoo, bumalik na ako. Pero hindi sa kanila. Huling bahagi na ng tag-init. Yung klase ng araw na hindi na mainit, pero may naiwan pa ring init sa semento. Nakabukas ang bintana. May hangin na dahan-dahang gumagalaw sa kurtina, parang malalim na paghinga. Nakaupo ako sa sofa, nakakrus ang mga binti, hoodie hanggang palad, at umiinom ng iced coffee mula sa mason jar. Medyo madulas sa gilid dahil sa hamog, pero malamig, malinis, at akin. Sa gilid ng laptop ko, kumikislap ang calendar notification, birthday ni Tiffany. Ngayon, hindi agad ako nag-react. Tinitigan ko lang. Tapos isinara ko ito. Parang nagsara lang ng bintana. Hindi galit. Pagod lang. Ayoko nang tumingin. Maya-maya, nag-vibrate ang cellphone sa mesa. Mom. May kaunting salo-salo kami para kay Tiffany mamaya. Pamilya lang. Sana makapunta ka. Binasa ko ng 2 beses. Walang sisi. Walang pakiusap. Simple lang. Magalang.
Binuksan ko ang message app at nag-type. Salamat sa imbitasyon. Sana maging masaya ang gabi. Tiningnan ko ang kumikislap na cursor. Nakatapat ang hinlalaki ko sa send. Pero imbes na ipadala, pinindot ko ng matagalang message. Delete. Bumalik ang screen sa puti. May mga hangganan na hindi kailangang ipaliwanag. Kailangan lang panindigan. Binaligtad ko ang phone, kinuha ang susi, at lumabas. Sa labas, parang tinutulak ako ng hangin. Dahan-dahan pero dire-diretso. Ang coffee shop sa kanto, parang pangalawang kusina ko na. Umorder ako ng usual, cold brew na may oat milk at blueberry muffin. Tanong ng barista na kilala na ako, toasted ba o yung hindi sunog? Ngumiti ako. Surprise mo na lang ako. Habang naghihintay, binuksan ko ang sketchpad ko. Simula nang lumipat ako, lagi ko na tong dala. Hindi para sa client, hindi rin para sa stream. Para lang sa sarili ko. Mabilis na guhit. Maliit na sulat sa gilid. Mga salitang hindi ko pa kayang sabihin ng malakas. Excuse me? Pamilyar ang boses. Mahina. Kabado. Pagtingin ko pataas, may 13. Siguro mga 16. Maluwag ang hoodie, nakasuksok ang kamay sa bulsa, at medyo nakayuko. Pero diretso ang tingin. Ikaw si Emily Live, di ba? Sa Twitch? Bahagya akong tumango. Oo, ako yun. Mukha siyang nag-practice sa isip niya kung paano niya sasabihin, to. At hindi siya sigurado kung anong bersyon ang lumabas. Napanood ko yung stream mo. Yung sinabi mong, di mo kailangang manatili sa lugar kung saan hindi ka nakikita. Tumingin siya sa sapatos niya. Nakagaan yun sa loob ko. Sobra parang may mainit na umupo sa dibdib ko. Hindi sakit, kundi pasasalamat. Salamat, sagot ko. Ibig sabihin nun marami, talaga. Tumango siya at humakbang paalis. Bago siya lumabas, sabi ko, ingat ka lagi ha. Tumango uli siya, tapos nawala na sa pintuan. Pag uwi ko, ginintuan ng ilaw sa loob ng apartment. Parang pintura ang sikat ng araw, banayad, tahimik. Nilapag ko ang kape sa desk, binuksan ang laptop, at pinindot ang streaming app. Wala namang plano. Maikling stream lang. Walang special. Ipinakita ko yung ilang sketches. Kwinento ko yung bagong logo na ginawa ko para sa local na flower shop. Lavender ang tema. Pastel ang palette. Binasa ko ang ilang sweet na message mula sa mga viewer. Tahimik. Mapanatag. Parang kwentuhan sa huling bahagi ng araw. Bago matapos, lumapit ako sa mic. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit ka nawala. Lalo na sa mga taong hindi man lang nagtanong kung okay ka. May karapatan kang magsimula ulit, kahit walang pumalakpak. Doon natapos ang stream. Walang outro. Fade to black lang. Pagkatapos, binuksan ko ang isang folder sa desktop. Matagal ko nang hindi binubuksan. Family photos. Puno ito ng alaala. Iba'y naaalala ko, iba'y hindi. Mga Pasko, almusal sa linggo, kaarawan. Sa karamihan, si Tiffany ang nasa gitna. Nakangiti, kumikislap. Ako, madalas nasa gilid ng frame. Kalahati lang ang muka. Tingin sa malayo. Tinutok ko ang daliri sa delete key. Ang dali sana. Pinal. Pero imbes, gumawa ako ng bagong folder. Pangalan. Then, inilipat ko ang lahat doon. Walang galit. Ayos lang. Boundaries lang tumayo ako. Nag-inat at pumunta sa kusina. Nagpakulo ng tubig. Chamomile tea. Hinawakan ko ang mug gamit ang 2 kamay. Parang bagay na ayokong bitawan agad. Lumabas ako sa porch. Tumunog ang screen door. Walang cellphone. Walang tunog kundi ang mahinang hum ng kalsada. Ang hangin. Presko sa balat. Walang tanong. Walang demand. Walang pakialam kung sino ako noon. Nandoon lang siya. Uminom ako ng dahan-dahan. Bumagsak ang balikat ko. Sa wakas, paulit-ulit nila akong tinatawag pabalik. Hindi nila alam, bumalik na ako. Pero hindi sa kanila. Bumalik ako sa sarili ko. Hindi sa bersyon na naaalala nila. Hindi sa bersyon na tahimik. Hindi sa bersyon na laging okay lang kahit hindi naman.
Ito ang bersyon na nagbabasa ng tahimik, sumasagot ng may isip, at umaalis sa mga handaan ng walang guilt. Ito ang bersyon na sumusulat ng liham na hindi ipinapadala, na tumutupad sa pangakong para sa sarili niya, na nagtitimpla ng tsaa sa 4:00 dahil gusto niya lang. Hindi nila siya makikilala. Pero ako, masaya akong nakilala ko siya. May isang sandali, doon sa porch, hawak ang tasa ng tsaa, naka-off ang cellphone, na-realize ko, hindi ako nawawala sa buhay ng kahit sino. Bumalik lang ako sa sarili kong buhay. Minsan, ang pinakamatapang na gawin ay hindi ang makipaglaban para sa pwesto sa mesa ng iba, kundi gumawa ng sarili mong mesa. Ang pamilya, hindi dapat kailanganin mong maglaho para lang tanggapin ka. At oo, hindi lahat ng kapatawaran ay may kasamang pagkakabati. Pero kadalasan, nagsisimula ang kapayapaan sa pagbibitaw. Kung ang kwentong ito ay tumama sa isang parte ng puso mo, sabihin mo lang. O kahit isang simpleng tango lang. Nandito tayong lahat, naghahanap lang ng makita. At minsan, sapat na ang may isang taong nakakaintindi.